Guys, may mainit-init tayo ngayong balita tungkol dito kay Senator Marcoleta. Ngayon guys ay isinampa na ng ombudsman, no, yung kaso laban dito kay Marcoleta. Yung kaso na yon ay yung plunder. Ngayon guys, etong Sandigan Bayan sa kaso ni Senador Marcoleta ay plunder ay eto na, kinagulat ng lahat. Bakit kaya sinampahan ito si Marcoleta? Ano ba ang dahilan ng kanyang kaso? So eto, panoodin natin ngayon yung video. Pero bago tayo magsimula guys at panoodin yung video, baka pwede makisuyo ko sa inyo na mag-subscribe naman kayo sa ating channel, Ken Watch. Ngayon na lang tayo ulit nakagawa ng video guys kasi busy tayo, no? So ngayon, eto, mainit-init na balita. Panoodin natin at kayo nang humusga kung eto bang si Marcoleta ay dapat nga bang kasuhan ng kaso na to. Panoodin natin yung video. Mainit-init pang balita, sinampahan na ng kasong plunder ng ombudsman si Senator Rodante Marcoleta. Para nga sa detalye mula sa Sandigan Bayan, may express report si Camille Samonte. Camille, anong detalye dito sa pagsasampa ng kaso ng ombudsman? Yes, Nikki, formal na nga na isampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. At sa mga oras na ito ay kapag natapos na nga yung pag-receive ng mga dokumento ay agad din na iraraffle itong kaso. At kaugnay pa rin nga yan sa 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta bilang donasyon sa kanyang kampanya noong 2025 midterm elections. Vicky, nakita rin natin dito sa papel no na final dito sa Sandigan Bayan. May kasama rin tatlong individual. Ito yung mga naging donor si Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. So eto pala, nag-ugat pala yung kasong plunder dito ni Senator Marcoleta dito sa binigay sa kanyang donasyon. Bago pa daw yan magkampanya. So etong si Mike Defensor ay nagbigay ng kwarta dito kay Marcoleta at yung dalawa pang negosyante. Ayon sa ating nakarap na impormasyon, etong mga kwarta na binigay kay Senador Marcoleta ay hindi pa nga nag-uumpisa yung campaign. Kumbaga, sinabi dito ni Marcoleta na personal money na niya yun, no? Tapos yung binigay sa kanya na milyon-milyon ay hindi na nga pinapabayadan nila Mike Defensor at nung dalawang negosyante. Ayon pa nga sa sinabi nila, doon sa information na nakuha natin, na sinabi nila wag na bayadan o wag nang ibalik, kahit wag nang ibalik ito dahil donasyon nga nila yan, binigay nila yan kay Marcoleta. Ang problema, nakisawsaw at hinanapan talaga ng butas ni Boying itong binigay na donasyon kay Marcoleta na ayon din sa batas, kung ito nga ba ay illegal at galing nga sa illegal, kung binigay sa kanya, talagang magkakakaso nga siya. So eto, ewan ko kung anong masasabi ng taong bayan dito. Sa mga oras na ito, Nikki, ay sinusubukan pa natin na hingan sila ng pahayag at reaksyon tungkol nga dito sa pagsasampa ng kaso. Pero kung matatandaan, Nikki, nitong isang araw nga ay personal na humarap si Senator Marcoleta sa naging kilos protesta nga ng kasapi ng Iglesia ni Cristo at doon ay sinabi niya na handa na siyang magpa-aresto at harapin itong kaso na isasampa nga sa kanya. At ang ngayon, Vicky, hindi lang malinaw kung kailan ilalabas itong warrant of arrest laban sa senador. Vicky? Aray ko! Yan. Yung sinabi ni Marcoleta dito na handa nga siyang magpa-aresto at magpahuli, mukha talagang hindi tatakasan ni Marcoleta tong ikinakaso sa kanya. At take note pa itong kaso sa kanya, kung hindi ako nagkakamali, wala tong piyansa. Non-bearable to. Aray ko! At ito pa, yung sinasabi sa kanya na 75 million, sa tingin nyo, paniniwalaan ba ninyo na ito'y galing sa hindi masama?
sa tingin nyo guys, kasi pinapalabas dito ni Boying na mukhang galing to sa illegal. Kaya nga binigay sa kanya. Gift. Pasok yung gift kung galing sa illegal, pasok yung gift sa kasong plunder, no? At eto, sa tingin nyo, makukulong kaya si Marcoleta? So, tignan na lang natin sa susunod na mga balita, no, kung paano niya lalabanan tong ikinaso sa kanya ng ombudsman. Kami, linawin lang natin, no, ano bang division ng Sandigan Bayan yung hahawak ngayon sa kaso ni Marcoleta? Yan, Miki, yung malalaman nga natin yan mamaya kapag natapos na yung pag-raffle nitong kaso. Saka lang natin malalaman kung kaninong dibisyon at kung sinong mga maestrado ang hahawak nito. Pero normally, Miki, kapag sa mga ganitong kaso ay within the day usually na ira-raffle na rin yan. So, susunod na hihintayin na lang ay kung kailan din mailalabas nga itong warrant of arrest laban kay Marcoleta. Iki. Camille, pandarumbong yung ikakaso ng ombudsman, di ba? Pero bakit? Kung ang depensa naman ng kampo nila Marcoleta, galing naman daw sa private funds yung campaign donations. Niki, nauna na ngang dinepensahan yan ng Office of the Ombudsman at ang iginigiit nga nila ay nung panahon na natanggap ni Marcoleta itong 75 million pesos na donation ay siya ay kongresista pa ng Sagip Party List at under the plunder law ay mahigpit na ipinagbabawal yung pagtanggap ng ganyang kalaking pera ng anumang opisyal ng gobyerno. Kaya sa tingin nitong Office of the Ombudsman ay clearly na-establish itong elemento ng plunder at lalo pa na hindi yan dineklara ng senador sa kanyang statement of contribution and expenditures o yung SOSE at sa kanyang SALN o yung statement of assets, liabilities and net worth. So bagay rin naman na inamin ni Senador Marcoleta sa kanyang panayam sa media, no? So sabi nga ng ombudsman ay yung mga ebidensya na ginamit nila para sa paghahain ng kaso ay nanggaling mismo sa bibig ng senador. Vicky? Nako, mukhang nagkamali yata si Senador Marcoleta dito, no? Ito pa si Senator Marcoleta, nung kasagsagan na siya ay kongresista, tinanggap niya nga itong donasyon na ayon sa ombudsman, hindi dapat pwede. Hindi dapat ginawa to ni Senador Marcoleta. At tungkol dito sa hindi niya pagsasabi dito sa 75 million na to, hindi niya dineclare. Kumbaga, ang dahilan niya dyan, hindi pa naman nag-uumpisa yung campaign. Personal or private funds nga daw, kako, itong kanyang ginamit. Well, taong bayan na mag-desisyon yan, guys. Kung ano sa tingin nyo ang inyong reaksyon tungkol dito sa natanggap na kwarta ni Senador Marcoleta. Comment down below kayo sa video natin at huwag nyo din kalimutan mag-subscribe na sa ganon, lagi kayong updated, no, sa ating mga susunod pang mga video.